this platform and with this venue, you are really able to bring the problem about court and courtesan all over the Philippines. Kaya nga siguro patok na patok kasi maraming nagkaka-interest dito. Thank you very much. Thank you, Atty. Thank you for your sharing us that information. If I may. Magbigyan ko lang muna ng dali, si Atty. Atty., you have the floor. Your Honor, may I debunk the facts that what Attorney Lapitan said? Because she said that the reason why I'm stating the ordinance here, the proceedings in the Sangguniang Panlalawigan, because all of these forced marriages, the amassing of high-powered firearms, the creation of drug shadow laboratories inside the city of Capihan were all raised in Sangguniang Panlalawigan. They were given a lot of time to sustain the constitutionality of the ordinance. However, until now, they did not present any report from any agency, PNP, DILG, or CHR at that moment. That's why it was said to be speculative and baseless. Second, she said that they filed an involuntary commitment and it was not responded. However, Your Honor, they only filed the involuntary commitment petition after 2 months after gaining custody over the children. They filed the involuntary commitment after we filed the writ of habeas corpus. That's why it was a belated action, because normally you would file an involuntary commitment if you would want to get the custody of a child. However, they already had the custody of the child. Kaya nga, aminado na nga si Atty. Saka si Mayor na talo talaga sila sa kaso na. Yes. Nakuha niyo balik yung bata eh. Kahit na gaano kaganda ng intention ni Mayor na i-hold yung bata para, yung nga, ang bata na nga lumayas eh. Ang bata na nga ang umayaw, pumunta sa kanila, na-rescue nila. Ngayon, because of due process, ginamit ang lahat ng legal processes, lumabas talaga sa korte, which is decision ng korte na ibalik sa parents yan dahil under the law, dapat ang parents talaga mag-custody ng bata, hindi yung mayor, hindi yung DSWD. So, yun nga, talo nga sila talaga. Talo sila, under the law. Yes. Talo. So, The reason assisted na yan. Kahit anong intention nila, talo talaga. So, yeah, what are you trying to establish, Attorney? The reason why I'm raising this, Your Honor, is because she said that they filed the involuntary commitment first, and it was not entertained by the court. However, upon summons, upon records would speak that they only filed 2 months after gaining custody of the children. That's why it works that kaya nga, talo nga talaga sila. They are always two steps behind you. Yan, talo sila. Mr. Chair. Yes, Ang maganda lang po, Mr. Chair, and may I please also share my differing opinion with attorney. Actually, may laban pa po yung mga bata. Dahil dinidinig po, iniimbestigahan ng Senado. Yung mga gustong i-champion yung rights of the children, yung best interest of the child, bagamat sa mga prior processes, maaring hindi nabigyang daan yung kanilang hinihiling, pero dahil mga sa naunang ginawa ng NBI, naunang ginawa ng DOJ IACAT, naunang ginawa ng PNP, naunang ginawa ni na Mayor at ng MSWDO, nakarating sa amin dito sa Senado. And ibig sabihin, hindi na-uphold. And in fact, I would state it more strongly, nalalabag ang best interest of the child, nalalabag ang karapatan ng bata sa kasalukuyang sitwasyong kinasasadlakan nila sa Capihan, sa kamay ng SPSI. And one of the salamat kay Attorney Lapitan, we conduct these investigations in aid of legislation also. So kung meron po kayong ipapanukala na mas sumasaklaw na batas, we would be very interested to study that. At isa po sa mga aspetong binanggit nyo, yung rehabilitation. Actually, yun yung isang pending important matter ko sa DSWD. Kapag finally nga napatunayan na victim survivors ng human trafficking, for one, itong mga
witnesses natin kung merong program for rehabilitation and reintegration ng DSWD na maaasahang matanggap ng mga bata, ng kanilang mga pamilya. And in fact, yung ating mga child victim survivors nananawagan sa mga kababata nila na nandun pa sa kapihan na bumaba na rin, tumakas din. Kasi daw walang kinabukasan sila doon. Simula lang dun sa hindi sila pinapayagang makapag-aral. So I just want to, in this way, also express support for our committees and our chair, and speaking as his co-chair, na di pa tapos ang laban, may laban ng mga bata. Dahil nakarating sa amin yung kanilang mismong personal na testimonya. Mr. Chair, Mr. Chair. if Yes. I may add, Mr. Chair, Yes, go ahead, Dr. Tony. sa dami-dami kasing tumakas na doon, katatakot silang magsalita. Ito yung mga bata na matatapang, ito yung mga witnesses na matatapang. Kasi ang dami na kasing nagsasabi na ganitong nangyari sa kanila. Kasi imagine mga more than 1,000 na siguro yung bumaba. Pero ayaw nilang magsalita, natatakot talaga sila. May tukhang balikan sila, and then the black van na sinasabi, van na sinasabi na puntahan sila. So, yung takot na balikan. So, ito yung sad thing na nangyayari sa kanila. Kasi, meron pang mas malala sa tingin ko na dinaanan. Meron pang talagang rape na nire-rape na tumatakas doon. Pero ayaw magsalita. Pinuntahan namin pero ayaw talaga kasi natatakot. Now, with the culture of fear, sana may tutulong na, ma-uplift yung nila, na yung courage nila na magsalita. Ang dami kasi. And then, psychologists or mga specialists na tutulong sa kanila. Kasi sa dinami-dami nila, sa mga pinagdaalan nila doon sa taas, sa tingin ko, kinakailangan ng interventions. Now, yung sa pagkuha sa mga bata, gusto talagang lang kunin yung mga bata lahat. For purposes of recantation, may nag-recant na eh. Dalawa sa kanila nag-recant na. So, kung hayaan nating maibigay yung mga bata, our cases will be weakened, I think. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Atty. I think, Colonel Laude, meron kang Women's and Children's Desk, di ba? Yes, for honor. Tutukan nyo itong problema na ito doon. Ha? Yung provincial WCD mo, pabiyahin mo, papuntahin mo doon sa Socorro para alalayan yung local government doon sa yung maintenance ng mga bata. Yes, sir. Yes, sir. Kasi kung pabayaan natin ito, hanggang hearing tayo dito, mamaya pag-uwian doon, takot pa rin yung mga bata. Kailangan i-assure natin sila na hindi sila dapat matatakot at they should have peace of mind. Kasi mga bata pa ito eh. Buti mo tutukan, dali mo doon yung mga kwan mo, Women's and Children's Desk mo para magtumulong doon. Yes, sir. As of now, sir, I have started also my provincial police securities and my provincial investigation development detective unit, sir, to conduct investigation, further investigation. Hindi lang investigation, kundi yung psychosocial intervention na pwede niyong gawin in coordination with DSWD. Pero kawaan, marami daw. 1,000 plus na daw itong mga bata na naglayasan doon. Tapos ngayon, andyan, still living in fear. Baka pick upin ng black na van. Totoo ba ito, Officer Galagida? Na pinipick up niyo yung mga bata doon ng black na van. Ibabalik sa kapihan. Wala naman po kaming black band. Wala kayong black van. Wala po. Sino meron ng black van? Saan yan? O urban legend lang yan? Sir Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Nasa testimonyo po yan kanina ni Sir Jeng, yung tungkol sa black van. Mr. Chair, yung DOJ will correct me if I'm wrong, but so sa knowledge ko po, dahil naibalik na nga yung isang batang tumakas sa bisa na nga
habeas corpus case na pinafile ng Socorro Bayanihan Services ay nabalitaan ko po, and correct me if I'm wrong, na tututol po ang DOJ doon sa ibang mga cases of habeas corpus dahil mukhang continuing crime po ito ng human trafficking at iba pa. In fact, Mr. Chair, it seems to me, as author of the expanded Anti-Trafficking in Persons Act, that victims of trafficking shall immediately be placed under protective custody of DSWD. Kaya naisip ko lang po, dahil kanina sinabi po ni Asek Dumlao na mahaba pa ang kailangang panahon for their debriefing, hindi po ba tama, Mr. Chair, na the state, in the exercise of its parents' patria powers and in compliance with Section 7K of RA 9208 as amended, take protective custody of the two minors and their parents, if they wish, in the hands of SBSI. So, maaari ko bang hilingin, Mr. Chair, na mag-weigh in dito sa aking tanong, ang IACAT at DOJ or DSWD? Yes, thank you. Yes, you may answer. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator. We confirm that the Department of Justice, as chairperson of the IACAT, confirms that we have this provision under the expanded anti-trafficking law, which allows the state to take protective custody of trafficking victims when it is warranted. And it would appear, Your Honor, that under these circumstances that it's warranted because we've heard the testimonies of many children, many victims who attest to the occurrence of a variety of acts such as forced marriage, forced labor, and then we also know of the pending investigation of the CHR on top of the pending investigation right now before DOJ for, among others, human trafficking. And then some of the respondents themselves, some of the leaders of Bayanihan have already been cited in contempt by the Senate for lying, no, Your Honor. So it would appear that the state does have sufficient ground to take protective custody of any other victims that are present right now that the state doesn't have custody of. Our concern lang, Your Honor, is that the court has already spoken insofar as the authority of the local social welfare and development office to maintain custody of the children. But that doesn't preclude the national DSWD from taking custody of the children, and as well as the parents, if the parents do want to surrender or to be under the custody of the DSWD. Thank you for that opinion, your sick thing. I will puntahan kita. Human rights, your opinion on this? We subscribe to the manifestation of the good USEC, Your Honor. Thank you. DSWD, your opinion? Mr. Chair, we would just like to manifest that if it is a decision of this honorable committee, then the DSWD is prepared naman po to take protective custody of these children, of course, their parents. Before this committee will rule on the quasi motion of Senator Risa, we will hear the mother. Ikaw yung inahan ng dalawa nandyan? Nung isa po, Mr. Ha? Nung isa pong Yung bata. isa? Sige, go ahead. Ano po, yung anak ko po, nag-aral siya nung nasa kapihan na kami, nakahinto siya nung nagkaroon ng lindol sa amin. Kasi nga may mga aftershocks. Ayoko naman na ilagay sa risky na situation yung anak ko. Then pagka next year, nag-module siya kasi hindi pwede na mag-aral ng mga bata dahil sa COVID. So pinaaral ko siya through modules, 2 years. Then nung nag-face-to-face na, pinaaral ko siya, pinapunta ko siya sa nanay ko doon sa ibaba para makapag-aral siya ng, dalawa po sila, Mr. Chair, pinaaral ko po sila. Yun po, matagal na po silang, nung July, nung anak ko, kasi September po yung klase.
Yun, pinababa ko sila para po mag-aral. Pinaaral ko po sila doon kasi malayo po kasi yung kapihan sa poblasyon. Doon ko po sila pinaaral. Binigay ko po yung nun sa mga parents ko. Hindi yung mga anak ko po pinaaral ko po talaga. Hindi po yung totoo na hindi namin pinaaral. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po, nag-aaral po sila. Grade 10 yung panganay ko, yung kinuha nila. At yung pangalawa ko, grade 8. May tatlo po kasi yung anak ko. Sandali lang. What do you mean by kinuha nila? Kasi po yung anak ko, pinaaral ko nga po, pinababa para mag-aral doon sa ibaba. Kasi wala po kasi, high school na po kasi. Malayo po doon sa amin, sa kapihan yung high school. Risky naman po yung daan. Malayo po 9 kilometers po kasi yun sa poblasyon, sir. So, pinababa ko sila para mag-aral. Dalawa po sila, sir. Grade 8 at grade 10. Sino ang kinuha? Yung anak ko pong isa, yung babae, tinawagan daw siya. Anong grade yun? Grade 10 nga ngayon. Grade 10? Oo. Sino kumuha? Nung pagkakaalam ko, tinawagan daw yung isang teacher niya sa school na may mag-i-interview daw sa kanila. Nung po, pagkakuha na po sa bata, in-interviews daw sila, tapos bago daw po kunin, sabi ng nanay ko, pinupunta-puntahan po ni Miss Lovely sa Bandal. Yan po yung babae. Kasamahan po namin yan sa kapihan. Pinupuntahan kasi yung bahay ng nanay ko at yung inupahan niyang bahay magkatabi. Kaya po palagi niyang mag-witness ka. Dapat mag-witness ka. Kasi ganyan, may ibibigay kami sa iyo. Ganyan. So yung bata kasi, sir, kasi bata nga eh. Yun po talaga yung totoo. Bata nga, na-convince din po nila. Din yung pagkakuha na po yung bata yung in-interview, hindi na po nakauwi, sir. Hindi na po nakauwi yung bata. Yun nga, nung lumapit ako kay Mayor, pumunta kami sa opisina ni Mayor talaga. Joke ko sabihin niya, sir. Ngayon, ulit na akong bata kay di nakatalo mo eskwela. Bis kay mauwi akong punto nga. Ako di pa eskwela subos kaya ang dili maunta nga bisan eskwela. Ilang di po ha. Dili nila ihatag kaya bilang ingon. Ang bata ko nung pagkabot og 7 pataas, pwede na ko nung mupili o gaasa. Nagkaroon ng bata kay dito mas ilang posbiliya daw ako kay Mang Nogyo sa giuon sa ilang ipangistorya. Ang bata doon, dili na mo doon. Mahalok sila na mo magkakita. Natingaan na po kay dili na bata na mo doon, bisang galing pagtapay pa. Matingaan ako kay mahalok sila na mo magkakita. Pilay edad? Anong edad ng grade 10? 16. 16? Tapos, ayaw sumama sa'yo, ayaw lumapit sa'yo. Oo, nung kalaunan nung nakuha na namin siya sa habeas corpus, sinabi niya na, Nay, gihinan ko nila itong pagpuan na to sa katong judge na pa to sa RN, sa katong pag-hearing na mo sa habeas corpus nga. Ibo ko suminod na nga, dili ka mo ba nila? Sakit sa mga kasi nga mismo ang bata din ang buwan. Ilang itulungan ng bata nga makuntami. Is this true? Attorney, kung bininwas yun ng bata na huwag sumama sa mother? Mr. Chair, Yeah, wait. I need to answer because it's a serious allegation. Actually, noong April this year, marami na sa kanila, kasi before, ayaw talagang magsabi ng mga dating mga members nila. Tatanungin namin kung anong nangyari, ayaw talagang magsabi. So itong April lang this year, na mayroong dalawa na nagkaroon ng tapang na magsalita sa nangyari sa kanila, yung si Randolph Dison Balbarino, andito siya, kasi bumaba siya, at saka naghanap ng trabaho sa baba, nag-support sa kanyang pamilya. Si Jackie Mondragon Basco andito rin,
bumaba din siya, nag-support sa kanyang pamilya, pinag-asawa ni Jerins ang kanilang respective spouses. Noong nagsimula, yun ang nag-spark kasi nag-post sila sa social media na hindi nila kinaya yung nangyari sa kanila. In fact, nagkaroon ng suicidal tendency sa Randolph. Sabi niya, ay, sarap namang tumalon nitong tulay kasi hindi ko kakayanin na yung aking asawa ay pinag-asawa ng iba. Yun, after that, marami nang nagsabi sa kanila, because of that revelations ni Randolph Ogni and Jackie, maraming nagsabi sa kanila na willing na rin silang magsalita. Kaya sinabi ni Mayor, o sige, magtayo tayo ng Socorro Task Force Kapihan para pakinggan sila. Yun na, parang yung group of selected department heads, parang quick reaction team, yung task force na yun. Ako yung naging chairman kasi ako yung pinaka-senior. Sa ngayon, pag-expand na, si Mayor na yung chairman, ako naging spokesperson. Sabi ng task force, sige, mag-conduct tayo ng meeting, pakinggan natin sila. So that was April 19 this year. Nagkaroon ng meeting between the task force, andun yung municipal officials, headed by the mayor, andun yung taga-PNP. Akala namin konti lang sila. Napakarami pala nilang nag-attend at saka they were crying. Yung mga nangyari Ilan sila? marami, mga almost more than 30, almost. Paano sila nagka-gather? Were they invited by you? Were they Sinabihan lang namin sila. voluntaryo sa pumunta? O what? Voluntaryo, sinabihan namin, sige, sabihin nyo sa mga kasamahan nyo, willing naman kayong magsalita. Sige, sabihin nyo. Pagpunta namin doon, sabihin nyo, napakarami doon, kasama na yung kanyang anak. Pumunta doon, nag-attend. So hindi nyo pinup up. According Hindi. to the mother, kinuha ninyo, Hindi. dinala doon. Hindi, nag-attend sila doon at saka umiiyak sila sa kanilang mga karanasan. Kami rin, Mr. Chair, umiiyak din kami. Si Mayor umiiyak din. Kasi hindi namin sukat akalain na ganun pala yung nangyari sa kanila sa loob. Kasi dati ayaw nilang magsalita. Yun nga. At sa kasabi ni Mayor, napakadelikado naman itong mga information ninyo. Sinabihan na yung MSWDO na sige, i-temporary na muna natin pag-custody yung mga bata. Kasi takot na takot yung mga bata na because of that revelation, pipick upin sila. Pick upin yung private army nila. So yun. After that, nag-request si Mayor, after that meeting, nag-request si Mayor ng 4 investigative assistants doon sa NBI, director, nag-letter. Then sinabi ng director natin, pumunta yung mga NBI agent May 4. Pumunta din yung anak niya. Nagbigay din ng testimony na ganun ang nangyari sa kanila, yung mga forced labor, mga ganun. And then, hindi pa muna isinama yung kanyang anak kasi sabi nga niya, andun sa kanyang mother nakatira yung kanyang anak. Pero on May 6, Mr. Chair, tumawag sa akin yung mga kasamahan nila doon na punta ka dito kasi andito yung tiyahin ng kanyang anak, yung kanyang kapatid, younger sister, gustong kunin forcibly yung kanyang anak doon kasi pumunta. Sino gusto kumuha? Sino gusto kumuha? Yung younger sister niya. Younger sister. Yeah, kasi yung kanyang anak umiiyak, pumunta doon sa mga bata din andun sa safe house. Sinabi na forcibly, sinabi niya kanyang tiyahin na i-recant daw, babawiin yung testimony ng anak niya doon sa NBI. Yun ang gusto nila. Sige, pumunta ko doon. Iyak na iyak yung kanyang anak. Meron na kaming video. Sabi namin sa kanya, kung gusto mong bumalik doon, walang problema, balik ka. Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik. Sabi naman, bakit naman? Kasi mahirap ang buhay. Recorded yan? May video yan? Yeah, may video yan. Pwede naman i-play dito ngayon. I-play natin. Sige, patuloy. Ibigay sa secretary. Sige, continue. Ibigay. After that, Mr. Chair, kasi pumunta yung kanyang mother, ito
ito yung pinaka-thrilling, Mr. Chair. Huwag na, kasi minor na yung bata. Kasi makikita yung bata. Ako sir, may po kasi yun sir. Huwag muna kasi makikita. Sige, Wag. patuloy ko na lang muna. Kasi Patuloy. yun, Patuloy Patuloy ko na lang muna. Sige, sige. Umuwi na kami. Kasi pumunta yung nung nakarating ako doon, bumalik yung kanyang younger sister, dala na yung pulis. Kasi gusto nang tsiyahin yung bata na kunin talaga yung bata through the police. Ang pulis naman tinanong yung bata, ganun pa rin, iyak ang bata na hindi talaga siya bumalik. So andun. So umuwi na kami. Kasi ayaw ng bata. Tumawag na naman yung kasama nila. Sir, pumunta ka dito kasi andito yung grandmother, yung nanay na niya. Kasi forcibly, kinaladkad yung bata palabas sa safe house. At saka yung bata, pagdating doon sa labas, tumakbo at the darkest hour of the night. So yun na nga, buong pwersa ng PNP, hinanap siya kasi baka tumalon sa dagat kasi very dark yun. Tumalon sa dagat, baka tumalon. At saka, maraming naghanap. Kami kinakabahan na baka ano nang nangyari. At doon, mga ilang oras, nakabalik na, yung bata pala, nakatago doon sa isang malaking punuan in front of the Balangay Hotel. Makikita sila ng bata, pero talagang nagtago siya. Ang pulis, nagkaroon siya ng ideya na nag-flashlight siya dito para makita ang mukha ng pulis na pulisya. So lumabas yung bata. So nung nakita namin yung bata, sabi, anong nangyari? Bakit kayo pumiglas? Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik doon. Kaya nga, sinabi ni Mayor, sige, isama na natin ito. Sinabihan ng MSWD, isama na lang ito sa mga bata kasi ayaw na niyang bumalik doon. April 11. Yun na nga ang May 11. May 6 yung sinabi kong 40 week kinuha ng grandparent. May 11, ito yung sinabi niya na pumunta sila sa opisina ni Mayor kasama yung kanyang grandmother, ay yung mother niya, grandmother ng bata. Andun ang kami, MSWDO, andun yung police. Tinanong talaga, kasi gusto nilang kunin ang bata. Sabi nila, sa ayaw nila, sa gusto, kunin namin ang bata. Sabi niya, ano ba? Sabihan ng anak niya, ano ba? Sa akin ba raw, kay Mr. Sanko kakampi, or sa amin na parents mo? Sabi ko sa kanya, hindi naman tamang tanong yan. Ang tanong sa bata, kung ipatuloy ba niya yung kanyang testimony? At sabi niya, sige, ma'am, tanungin mo uli yung bata. Sabi niya, sige, ituloy mo ba yung testimony mo? Sabi ng bata, ituloy ko. Tinanong namin, bakit ituloy mo? Kasi gusto ko na sa pag-testimonya ko, bababa na yung aking mga parents doon sa kapihan para magkasama kami dito sa Kabayanan. So yun ang nangyari. After that, nag-file sila ng petition for issuance of habeas corpus. Ayun na nga, pinapuran ng korte. Pero hindi talaga totoo na kinuha yung bata. Yung bata talaga ang nagboluntaryo, napunta doon, at saka yung traumatic experience na pumiglas at hinahanap ng mga pulis. Yun ang totoo nangyari, Mr. Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Teresa. Go ahead. Matay, Mr. Chair. Ma'am, nung nagsasalita po si Mr. Sanko, pagdating dun sa parte na sinabi ng anak niyo na ang gusto niyang mangyari, kaya siya magpapatuloy, ay pati kayong mga magulang niya ay bumaba na at magsama kayo sa baba. Nakita ko po kayong tumatango. So, alam niyo po ba yon? At sumasang-ayon po ba kayo dun sa anak niyo? Yun po yung sinabi talaga ng anak ko nung panahon yun po talaga, ma'am. Totoo po yung sinabi ni Mr. Idelito Sanko. Yung sa akin lang po, ma'am, yung pinagugulat ko lang po talaga, bakit ayaw na po, kung gusto po ng bata bumaba kami, no? Ganito yun. Pag gusto ng bata, anak ko na bumaba kami, bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Yun ang tanong ko. Bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Kahit sa tatay ko nga ayaw niyang lumapit. Yun ang tanong ko talaga.
Master Tanungin mo sarili mo. Sige nga. Yung sinabi, Bakit ayaw na lumapit? yung sabi ko, bakit naman na nadili, naman nakadili naman ka na mo. Walang iba makasagot niyan. You, being the mother, you answered your own question. Yes. Bakit ayaw ng anak mo sa'yo? Sige nga. Nung nagtanong po ako, sir, nung sabi niya, kasi nga, meron daw silang pinangako sa kanya. Gusto niya daw kasi magkaroon ng bagong cellphone. Kasi yung cellphone niya, na binigay ko kasi hindi po pwedeng lagyan ng SIM kasi sira Okay. po lalagyan ng Sige. Mr. Chair, quick follow-up lang. Ma'am, sorry. Contradictory po yung kasasabi nyo lang ngayon sa sinabi nyo kanina. Kanina po, sumang-ayon kayo at sinabi nyo sa sarili nyong bibig, labi, na naniniwala kayo sa sinabi ng anak nyo na kaya na ginagawa yung ginagawa niya ay dahil gusto niyang bumabaring kayo nung asawa nyo at magsama kayong lahat na pamilya dito. Ngayon lang sabi nyo dahil sa cellphone, baliktad Hindi po po yun. ma'am, yung sinabi po yan talaga ng anak ko, doon po talaga kung pagkakaharap po namin sa opisina ni Mayor. Sinabi po talaga yun ng anak ko. Yun po talaga, totoo po sinabi yun talaga ng anak ko. Nung kalaunan, nung nakuha namin siya, tinanong ko siya, bakit sinabi mo yun? Nung sabi niya kasi, pinangakuhan kasi kami, bibigyan kami ng cellphone. Kaya gusto ko talagang tumistigo kasi gusto ko magkaroon ng cellphone. Ay na nga. Sir Chair, dagdag lang na follow-up, sorry. Kahit pagbalik na lang po ni Miss Lovely, dahil binanggit din po ni Ma'am si Miss Lovely, so itanong ko rin po, ano yung totoo? Sige. Tulad ng tanong natin kay Mr. Sam. Cellphone. Mr. Chair, Pinarisan niyo ng cellphone? hindi po totoo, sir. Bakit kami mag-offer ng cellphone? So sino mag-invento ng istorya ng cellphone? Sila. Kasi yung anak naman nila, niya, ang nagboluntaryo na mag-testify. Sinabihan pa nga namin, kung talagang gusto mong sumama sa parents mo, wala talagang problema ang LGU. Ayaw talaga niyang babalik. So bakit sabihin cellphone? Kung wala talagang... Sige. Tingnan mo, Mrs. Ferdinand Cobillanes, Yes po sir. ako ha, magpangkahan natin dito. Ako'y between kahit sino man, kahit sino, walang iba para sa akin, walang iba dapat mag-alaga ng kanyang anak kundi yung mother. Yun nga po. Kaya ang puso ko na sa iyo, being a mother, ha? Pero naman sana, mag-iusap na rin ako sa iyo na magsabi tayo na totoo dito, ha? Huwag tayo mag-invento ng istorya dahil ang puso ko talaga na sa iyo, being the mother. Kahit saan kayo pupunta, magsama kayo sa anak mo, wala akong problema dyan kasi anak mo yan. Pero magsabi lang tayo ng totoo para magandang resulta ng investigasyon natin dito. Ha? O yun po talaga, hindi naman po ako nagsabi ng sunod. Anak ko naman po yung nagsabi. Siya nagsabi. O yun sabi niya. Kasi, hindi ko naman po mahal na mahal ko po talaga yung anak ko. Sino pa po naman yung inang gustong ipapwersa yung anak mo? Sino pa po naman po yung inang gustong saktan ng anak mo? Wala naman po sigurong inang gustong malapit sa kanyang anak. Bakit ma'am, meron po bang nagpapwersa sa anak nyo or meron po bang nananakit sa anak nyo? Yung sabi po kasi ni sir, pinipwersa daw yung sa nanay ko. Yung nanay ko, mahal na mahal ko yung mga anak ko. Sige po ma'am. Pero Mr. Chair, follow up din lang kay ma'am. Miss Lovely, binanggit ang pangalan niyo kanina. So ano ba yung totoong pangyayari mula sa perspektiba niyo? Ay, hindi po yung totoo na binalik-balikan ko yung anak niya. Kasi po nung nalaman ko po na yung nangyari sa kasama namin ni Randolph po, Balbarino at ni Ate Jackie na yung spouse na ay ipinaris ni Senyor Aguila. Doon ko po na-realize sarili ko na ilan pa pong pamilya ang mawawasak. Kasi based in my experience po at Senator, yung nakakatandang kapatid ko po ikinasal forcibly doon ni Senyor Aguila at ginawa niyang staff ng Agnos. Kaya yun po yung parang naging pressure sa akin. Ayaw ko nang maulit. Ayaw ko nang may ibang anak na naman ang makakaranas. Kasi yung dalawang anak lang nakakatandang kapatid ko, 9 years old, iniwan niya doon sa Socorro, sa patag ko. Lumaki silang walang ama. Nung bumaaba ako, tinanong nila, bakit hindi mo tita dinala yung ama namin? Hindi na namin siya nakita. So hindi po yung totoo. Nag-usap kami ng mother niya about sa pagpatawag ng mga witness na galing sa kapihan.
yung LGU, sabi ko, a-attend ako ngayong April 19 na. Sabi niya sa akin, anong meeting na? Ano, pinapatawag yung galing dun sa kapihan, kung sino lang yung gusto pumunta. Sabi niya, galing din ako sa kapihan. Na-shock pa nga ako kasi hindi ko siya talaga, nandun siya, pumunta siya dun kasi maghaba na yung buhok niya. Sabi ko, doon ka pala galing sa kapihan, ilang taon ka nun? Hindi lang ako umabot ng taon. Yung ko, sabi mo bata dito no? Tapos sino yung anak mo? Si Fideline daw, may ako siyang tumakas dalawa. Mr. Roberto. If I may, Mr. Chair. Sandali ha. I would like to inform you that we are after your welfare. If you feel dizzy, you feel your health is failing, huwag ka mag-hesitate na sabihan yung Sergeant at Arms ay yung usaa na pumunta ka sa clinic. O gusto mo na pumunta sa clinic ngayon? Yes, before I pass out, sir, Your Honor, please allow me to say something. Sige, go ahead. I'd like to thank the Committee on Public Order of the Senate for calling us here to ventilate the issues being charged against us. Actually, I was not initially I was not inclined to come because as I said, I am already 80 years old and 82 years old, and then I am suffering from several maintenance, several illness. Meron rin akong BP for the last 40 years. Hypertension, mayroon din akong kidney trouble. At lalo na po, maski ngayon, Mr. Chair, hindi ko kayo mabisto kasi may katarak ako. I'm scheduled for operation next month. Pero pinilit ko magpunta rito para po as compliance ng order ng Senado. Pero masabi ko lang po, actually, I am deeply frustrated and hurt on really what happened because I did not expect those allegations will come out when in fact we were just doing the best for our children, especially on cultural development. Kaya po kung sakali po kung ano man po ang mangyari sa akin po, ang masabi ko lamang po, thank you very much for this opportunity. But I will always pray that I will begin enough time so that I can continue defending my honor, my integrity of my family and the whole association. I know my end is near, but I still pray that God will give me a longer life to prove to all and sundry that we were what we were doing were for the good of everybody. Doon lang po sa amin na makita ninyo ang tunay na bayanihan as a way of life. Doon lang po kami nagbibigayan for the last many years. That's why we instituted many programs. But contrary to what we have been seeing, we are just very sorry, Mr. Chair and honorable members of this body, that during the deliberation, parang sila lang po ang pinakinggan. Marami kaming gustong magsalita. And then, and most of all is, wala kaming pira na pagpunta rito. Nag-uutang po kami. Ang mga abogado namin, sila lang nag-ibig sa kanila. To respond right away, na sinabi mo, sila lang pinapasalita namin. You're given enough time. At sabi ko pa nga, kanina pa, sinasabi ko sa iyo, I will give you all the time. After, alam nga naman, mauna ang depensa bago ang allegations. Una natin pakinggan yung allegation bago yung depensa ninyo, di ba? Kaya nga, I feel na kailangan mong sumagot ka agad, pinuputol ko yung pinapasagot ko kayo, yung side niyo, tinatanong ko kayo. Last play po. We will give you all the time, huwag ka mag-alala. And if you say that you are doubly frustrated because of these allegations, kami din, membro ng committee, we are tenfold frustrated by these allegations. Bakit ito nangyayari? Kung mayroon tayo kasabihan na kung there's smoke, there's fire. Di ba? Hindi ba natin sinasabi na inibinto yung fire? Merong smoke. So,
nag-imbestiga kami ngayon dito. Kung frustrated ka, frustrated rin kami. Pareho tayo frustrated. But nevertheless, we admire your respect and courtesy to the Senate na pumunta ka dito. Otherwise, magkahamunan tayo dito, pa-issuean ko kayo na sa PIA kung hindi kayo pumunta at talagang pupuntahan namin kayo doon para arestuhin kung ayaw nyo pumunta dito sa investigasyon na ito. So, salamat at pinaulakan ninyo yung aming imbitasyon. Maraming salamat. Thank you po. Ang hiling ko naman namin kung pwede po matapos kayo kasi kung extend pa ito, ano pang mga schedule, paano kami makabalik po? Sige lang. Right now, your status is the four of you are cited in contempt and the chairman has already ruled your citing in contempt, so you have to remain under the physical custody of the office of the Sergeant at Arms of the Senate. And the committee will rule depending on the result of the next hearing. You are being cited in contempt. Kaya po, pasabi ko lamang po na I hope the chair will consider my physical condition because actually I have even been very selective with my food and ang problema namin kung tatagal pa dito, paano kami makabalik? Wala kami pero lahat po kami ay mga civilian. Yeah, I will consider. Relax salamat po. I will consider. Pag-usapan namin yan. Meantime, punta ka muna sa clinic para ma-check up ka. Senator Risa, you want to continue with the Lovely? Meron ka pa bang idadagdag, Lovely, sa nangyari sa pagitan nyo nung anak ni Miss Cubillanes at yung iba pang mga bata? Yung pong lula ng bata po, nanay ni Evelyn Cubillan, yung nagsabi sa akin na yung dalawang apo niya is nakatakas na at nakapag-enroll na sa high school po. Pinag-aral niya, hindi ng nanay. Siya yung nagtustos ng dalawang apo niya. Yun yung sabi ng lula. Tapos sabi ko, sinong apo to? Hindi ko po kasi yan kilala yung anak niya, personally. Yes po. At doon nakita ko yung bata, nalaman ko na classmate yun ng kapatid ko. Classmate pala yun ng kapatid kong babae na andun ikinasal ni Senyor Aguila sa kapihan. Doon ko nalaman at nakita, ikaw yung classmate ng kapatid ko. Sabi niya, ate ko, ilang taon ka doon noon sa kapihan? Bago lang akong bumaba ate. Sinabi ko sa kanya, willing ka bang magsalita doon sa conference na ginagawa ng NGO task force? Sabi niya, ate, tawagan mo lang ako kapag magsisimula na. Kaya nung simula na yung investigation, yung pagpatawag sa amin ng NGO, tinawagan ko, kung willing kang pumunta dito, kung ayaw mo, huwag kang pumunta. Pero nung simula na po yung conference po, pagtatanong ng NGO, mga hapon na yun, dumating siya. Yun po ako, sabi ko, willing talaga to kasi dumating. Tapos nung pumunta yung NBI May 4, hindi ko talaga siya tinawagan. Siya yung mismo pumuntak nila Jane kung nasaan na sila kasi pupunta siya at mag-witness siya. Yun po. Once ko lang po siyang nakausap. Yun ang totoo. At nung pumunta siya nung May 6, na humiyak siya, nandun po ako doon kasi in custody na po kami ng NGO kasi humingi po kami tulong ng NGO kasi ako po, wala po kaming bahay, sir, na kasi inaharas na ako ng pamilya ni Febilin. Pinupukpok yung dingding, pinagsasalitaan kami ng masama kasi pinilit ko daw yung apo niya, hindi na makikinig sa kanya. Yung mga anak ko natatakot po, ayaw nang lumabas ng bahay kasi hinaharas po kami ng pamilya nila. So, ayun po, humingi ako ng tulong sa LGU na ayaw ko nang maging kapitbahay yung ina niya kasi ako yung inaaway, hindi ko naman pinipilit yung anak niya na tumistigo. Ang reason pala po, nung pumunta na ako dun sa ng safe house, sabi ng apo niya, nung bata, na pinapagalitan siya ng lula niya kasi gusto daw ng lulo niya na i-recount yung witness niya, yung affidavit niya kasi nagalit yung mama niya nung malaman na kasali siya sa mga witness. Yun pong nangyari, Senator. Kaya
yung lula niya, yung tita niya, kapatid ni Fibilin, pumunta ng safe house. Kinuha si Dana, hindi, pinasakpo talaga kami kasi nung unang katok niya, sabi niya, nasan si Dana? Sabi ko, nasa taas. Hindi naman siya galit. Tapos sinabihan ko yung kasamahan namin na, pababain si Dana, nandito yung tita niya, kakausapin na siya. Tapos bumaba siya, pag-open pa lang po ng door, sinaktal siya ng tita niya. May video po kami. Umiyak yung bata, tapos ilang hakbang po paatras sa tita niya kasi natakot na yung bata. Doon yung bata umiyak at hindi na sumama kasi natatakot siyang saktan kapag hindi niya i-recount yung witness niya, yung affidavit niya sa NBI. Yung pong totoong nangyari po, attorney, senator, sorry po. Okay, salamat tayo, Miss Lovely. Sa mga parents nandito ngayon, ha? Mahalin ninyo mga anak ninyo. Alagaan yung mga anak niyo. Bigyan niyo yung magandang kinabukasan. Aralin ninyo. Diba? Hindi naman po yung anak namin investment, sir. Lahat tayong parents, yan ang pangarap natin. Mabigyan ng magandang buhay ang ating mga anak. Lalong-lalo na tayo, pareho tayong galing sa mahirap. Ako, ayaw ko makaranas yung mga anak ko ng dinaanan ko, naranasan ko, nahirap sa buhay. Kaya sana tayo, mahalin natin mga anak natin. Senator Risa? Yes. Sir, yes. yung sinabi po ni Miss Lovely, may affidavit na po yung nanay ko nasa legal counsel. Tsaka kung hindi nyo po itatanong, magkakilala po talaga kami kasi relatives po yung nanay ko at yung nanay niya. Sang po yung middle name ng nanay ko, sang po din po yung nanay niya. All in the family, malit na lugar lang naman yung Socorro, di ba? Yeah. Okay, Senator Risa. Ba't po kayo naiiyak, Ma'am Cubillayanes? Masakit po kasi ngayon. Kami pong taga-isla ng harap-harapan ngayon. Nung dating nitila ang organisasyon namin kasi nung nagsimula po talaga yung Socorro, buo po yung bayanihan. Masakit lang po talaga isipin na kahit siya kamag-anak ko, malayong kamag-anak nga lang, yung si Mayor, si Artiting Sangko, si Sir Atty. Dan, kami po ngayon ng harapan. Kaya nga po, Mr. Chair. Talagang masakit po talaga. Opo, naintindihan ko po yun. Siguro, napakaraming issue ang lumabas ngayong maghapon so far and baka matagal pa bago ma-resolve. Pero siguro kung umabot sa ganito, palagay ko lang ay dahil din yung pinaka-vulnerable, pinaka-precious na mga miyembro ng sa kapihan sa SBSI ang nasaktan, yung mga bata. Palagay ko walang komunidad na pwedeng hindi mahati o hindi mag-away-away kapag yung mga bata na ang hindi na po proteksyonan. So baka sa kanila rin po yung simula nung yung pagtigil ng pag-iyak ng lahat kung gawin natin yung tama alang-alang sa kanila. Yun, iwan ko na lang doon po sa inyo, Ms. Cubillayanes. Mr. Chair, yung pending ko na lang sa DSW